Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Tuloy ang trabaho para sa gabinete ng Administrasyong Marcos sa kabila ng utos ng Pangulo na maghain ng courtesy resignation ang mga opisyal nito. Nilinaw ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na manatili sa pwesto ang mga kalihim na nagbitiw hanggat walang ibang inuutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang pagkakataon anya nila para patunayan na karapat-dapat silang manatili sa kanilang pwesto. Ayon pa kay Castro, ipinahiwatig ng taong bayan na resulta ng midterm elections noong Mayo na hindi na sila kontento sa performance ng gobyerno. Nauna nang nagpahayag ng pagkadismaya ang Pangulo sa tila pangit na trabaho ng gabinete. Dagdag ni Castro, makakatulong sa Pangulo ang ginawa ngayong performance review sa gabinete para mapatunayang hindi sila sangkot sa katiwalian. Naghain ng courtesy resignation ang marami sa mga miyembro ng gabinete simula kaninang umaga. Igigiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatanggol ng Pilipinas sa soberanya nito, gayon din ang pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea sa kanyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Malaysia sa susunod na linggo. Ayon kay Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary Dominic Javier Imperial, nakatakdang lumahok ang Pangulo sa sari-saring pulong mula Mayo 26 hanggang 27. Sa mga pulong na ito, isusulong ng Pangulo ang interes ng Pilipinas, kabilang ang seguridad at katatagan sa rehiyon, pagtutulungang pang-ekonomiya at pagpapalawak ng ugnayan sa iba't ibang bansa. Dito igigiit ni Marcos ang posisyon ng Pilipinas sa pag-angkin ng teritoryo nito sa South China Sea batay sa pandaigdigang batas. Isusulong din ng Pangulo ang pagtatapos ng Code of Conduct sa South China Sea sa pagitan ng ASEAN at China para mapahupa ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo. Bukod sa pagdalo sa mga pulong sa ASEAN Summit, pangungunahan ni Pangulong Marcos ang ika-16 na Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area Summit. Inaasahan din makikipagpulong ang Pangulo sa mga pinuno ng mga bansang Laos, Kuwait at Vietnam. Kabilang sa mga pag-uusapan sa ASEAN Summit ang krisis politikal ng Myanmar, mga tariff policy ng Estados Unidos at mga isyung geopolitical at geoeconomic na maaaring makaepekto sa Southeast Asia. Nagpapasalamat si Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa Philippine National Police or PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Bangsamoro Region nitong midterm elections noong Mayo 12. Ibinahagi ni Galvez ang kanyang pagpapasalamat sa kanyang pagbisita kay PNP Peace Process Development Center Officer in Charge Colonel Francisco Ebreo noong Miyerkules. Ayon sa kalihim, kapansin-pansin kung paano napanatili ang PNP ang kaayusan lalo sa mga lugar kung saan talamak ang gulo. May mga pulis din aniyang tumulong bilang Board of Election Inspectors. Ayon naman kay Ebreo, ikinatutuwa ng mga taga-Mindanao ang pagtitiyak ng PNP sa seguridad noong halalan. Pinuri din niya ang personal na pagbisita ni PNP Chief Romel Francisco Marbil sa Cotabato para kumustahin ang sitwasyon doon. Inaasahan naman ni Galvez na makakatulong ang mga karanasan noong Mayo para mapanatiling mapayapa at maayos ang unang Bangsamoro Parliamentary Election sa Oktubre. Sinuspinde ng Land Transportation Office ang nasa 107 driving schools sa nakalipas na 2 linggo dahil sa sari-saring paglabag. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, nadiskubre ang mga driving schools na ito batay sa ginawa nilang audit trail sa iba't ibang rehiyon. Ang mga nasuspending driving schools ay nakabase sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila.
Pinakamadalas nilang paglabag ay no-show or non-compliance sa tamang pagtuturo sa mga drivers ng kaalaman sa pagmamaneho. Dagdag ni Mendoza, malinaw ang utos nila Transportation Secretary Vince Dizon at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghigpit sa mga driving schools sa gitna ng dumadaming insidente ng kapabayaan sa kalsada. Hinaina na ng show cause order ang mga naturang driving schools. Sa balitang kalakalan, nagpahayag ng interes ang ilang malalaking kumpanya sa South Korea na magpalawak ng negosyo nila sa Pilipinas. Ayon sa Department of Trade and Industry, plano nilang mamahunan lalo na sa sektor ng food service, franchising at retail modernization. Layunin nilang gamitin ang mga makabagong retail model sa South Korea para makapag-ambag sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ibinahagi ng restaurant service arm ng Lotte GRS na gusto nitong ilunsad ang kanilang fast food brand na Lotteria sa bansa. Gusto rin nilang gayahin sa Pilipinas ang matagumpay nilang pakikipagtulungan sa mga lokal na operators tulad ng ginawa nila sa Vietnam at Mongolia. Samantala, ipinaalala naman ng Department of Health sa mga mahihirap at kapuspalad na Pinoy na maaari silang makahingi ng tulong medikal sa pamamagitan ng eGov.ph Super App. Ayon kay Health Undersecretary Emiliza Chong, kailangan lang nilang magparehistro sa app gamit ang National ID para makakuha ng mga medical assistance at iba pang serbisyo at ayuda gamit ang internet. Maaari ring malaman mula sa eGov app ang mga presyo ng gamot sa mga botika ng gobyerno at mga lisensyadong paggamutan sa bansa. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinalalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.